nagkakita sa'yo sa San Dionisio. Ilang beses lang yun, naayos ko na yun. Pabayaan nyo na yun. Well, ikaw ngayon ang pinagsususpecha ang nagpakidnap kay Carlito. Mukha bang kidnap o ransom itong negosyo ko? Ano ba ito? Ano ito? Mami, itong tinatawag ng mga pampaligaya ng buhay. Hindi pampalungkot. Sino ba may sabing meron akong kinalaman dun sa pagkawala ni Carlito? Eh di ang pesimong kapatid na si Amanda. Huwag mo na lang pansinin niya. Kaya mo na lang siya. Alberto, nagkahati-hatian ng mga kumpanya. Wala kang parte. Wala kang parte. Mami, makinig ka sa akin. Wala akong pakailam. Alam mo ba ang net worth ko ngayon? Ha? Kasi laki ng net worth ng Montemayor Incorporation. At isang buwan pa lang ako dito. Hindi ko na kailangan si Daddy sa bago kong buhay. Tinan mo naman. Nananahimik na nga ako dito, Mami. Ginugulo niyo na naman ako. Mabuti pa umuwi na kayo. Ha? Baka meron pa makakita sa inyo rito. Sige na, sige na. Come on. This is trickery. Forgery of the first degree. But Dad, pirma niyo po yan. Tanungin niyo pa si Amanda. Dad, I really think it is your signature. Kalokohan. Wala akong matanda ang pinirmahan ko yan. Ernestina, pati ba naman pirma ko ngayon pinapalsipika ka muna? Dad, nandun po si attorney at saka si Elaine nung binigay ko yung mga papeles na yan. Kasama ng mga papeles na pinabibigay ni Amanda. Senator, Ernestina is right. We were all there. Natatandaan ko, pero wala akong matandaan na pinirmahan ko ito. Elaine, tell me, pinirmahan ko ba ito? I don't remember you signing that document, Senator. See? Niloloko niyo akong lahat. Leandro, ang puso mo. Walang nanloloko sa'yo. Ernestina, don't you ever set foot in my office again. Mali yata ang pasok ko. Certainly not. Alicia, Hello. you look ravishing. Thank you. See you in my office. Okay. You all go back to work! Mukhang napapadalas yata ang meeting ni Leandro. Baka may kailangan po, Mami. Ako ang pinapunta rito, kaya sa akin may kailangan. Excuse me. Personal to. Excuse me. All right. Hello, Iha. Medyo lumiliwanag na ang pagkakawala ni Carlito, Iha. Meron na mga lumalabas na mga witnesses. Lola Romina, gusto ko po sanang makapag-isa. Sorry. Sige, magpahinga ka muna, ha? Pirma mo nga ito, Leandro. Alam ko, kaya nga ako naiirita eh. I remember kung kailan ko ito ibinigay kina Ernestina. Pero nakalimutan kong napirmahan ko na. Marami ka kasing iniisip bilang isang senador. Natatakot ako, Alicia. May mga pagkakataon na hindi ko na matandaan kung anong gagawin ko o kung ano na ang ginawa ko. May mga gusto akong sabihin na nasa dulo ng dila ko ang sasabihin ko. Nakakalimutan ko. This is bad. Leandro, tumatanda na tayo. That's just it.
Lagi ko pa naman pinagmamalaki na magaling ang memorya ko. Na hindi ako makakalimutin. Ngayon, nawawala na. Papasok ulit ako sa hospital for further check-up. Para saan daw? Ha? Kalimutan ko eh. Now, this is highly irregular, Miss Montemayor. Normally, we don't discuss ang kalagayan ng pasyente, lalo lang hindi pa kami sigurado sa prognosis namin. Pero kapamilya ako. I want to know the truth. Wala pa po kami masasabing truth or anything hanggat hindi pa po kami nakakasigurado sa mga tests. That's final. Then give me some idea. Doctors don't give out ideas. Doctor, kumusta yung neurology department that you head? Why are you asking that? Nasa files ko kasi yung request ng ospital ninyo for funding sa department ninyo. Ngayon, malaki kasi at makapal yung mga files na sa ibabaw nito, mga 5 inches. Pero madali lang kung huhugutin ko. What do you want to know, Miss Montemayor? Lahat ng alam ninyo tungkol sa daddy ko. Ako naman ay narito hindi para makialam sa usapan nyo, ha? Naintindihan ko naman po nararamdaman ni Rosa Camila ngayon eh. Kaya nga po ako nandito para makiramay. Ba't ka nakikiramay? Eh, hindi pa naman patay si Carlito. What I mean to say is... Ikaw naman, Rosa Camila, iniintindi ka lang naman ni Ethan. Jonathan, pasensya ka na. Medyo naguguluhan ito eh. Sila naman pong gumagawa ng gulo eh. Pinipilit pang hindi pwede. Nagpunta ka ba dito para makiramay? O para manumbat? Nawalan din ako. Nawala ka sa akin, Rosa Camila. Wala naman ako kasalanan sa lahat ng to ah. Dinaramdam ko, pero hindi muna ako makipag-usap pag hindi nakikita si Carlito. Mabastos na ako masyado eh. Sige po, mauna na po ako. Ganyan. O, tapos kamay mo dito, ganyan. Diretso katawan mo. Tsaka yung palda mo, ayusin mo. Kanina pa yan eh. Hindi tuloy nakikita yung design ng damit. Alam mo, mas maganda kung sa'yo ito nakasuot eh. Sigurado, cute ka. Talaga? Huwag mo akong atehan, may asawa na ako. Pwede ba maghanap ka ng single, hindi ako? Ay! Hindi para sa'yo yun. Takleso lang talaga ako, sorry. No offense, man. Don't worry about it. None taken. Paloma, masyado yata maliwanag yung ilaw mo. Pasensya ka na, bata pa eh. Ano ba? Gumalaw ka na naman. Alam mo, yung isa pang arte mo dyan, palalabasin kita dito ng ganyan ang suot mo. Ang dami-dami naghahanap ng trabaho. Huwag mo kang titignan ng ganyan, ah. Natatawa lang talaga ako sa Yan. kanya. Promise. Okay, game na. Lights na. Freezer touch. O, tama na yan. Sige na, Okay. Game! Ano ba hindi? Play for the camera. Character talaga itong sister mo, ano? Pinirmahan niya? Tinanong niya opinion ko. Sabi niya kung okay sa akin, pipirmahan niya daw. We're definitely sailing! Congratulations! So, does that mean ikaw na ang magde-decide for daddy? Pag kailangan lang niya ng advice ko. So, we're friends now. We're business partners. Cory, let's go out. Let's celebrate! Come on! We can't go out. It's still office hours. Ano mas mabuti pa? Let's sit down. Let's talk about it now. Pangplanuhin na natin ng mabuti. Let's play before we work. Come on! Halika na. Magpagaling kang mabuti, Phoebe. Susunduin ka na ng mami mo. Aalis ka? Lola, bakit niyo siya pinayagan? Kakausapin ko ang mami niya. Ako na ang hihingi ng dispensa para sa pamilya natin. Thank you po, Lola. Alam mo, Phoebe, gusto sana kitang bigyan ng regalo. Yung sariling engagement ring ko ang talagang ibibigay ko sa'yo. Kaya lang, nawala na yata ng apo ko eh. Pero hindi bale. Ibibili kita ng regalo.
Natatandaan mo yung pendant na nakita mo noon? You don't Would you have- like that? You don't have to na po. Please. Pero Iha, gusto ko. Sabi ko naman sa'yo noon, para sa akin, ikaw ang babaeng nararapat sa aking apo at wala ng iba. Makita man si Carlito, at kung sakasakalit hindi matuloy ang inyong kasal, natitiyak ko sa'yo, walang ibang kasalang magaganap dito. Mawawala ka, di na iibig. Kung mawawala ka, di na iibig. Leandro, sa akin mapupunta ang mga lupa ng Villa at hacienda sa San Dionisio. Sa'yo pa nakapangalan ng mga yon. Pero baka bigla mo na lang may lipat kung kanino. You're imposing again. Buhay pa ang kausap mo. Sinasabi ko lang, Leandro, maghahati-hati nga kami. Pero mapupunta naman kay Alicia at Zarina. So hindi rin magiging magandang hatian. Okay, okay. Maghahati kayo ni Ernestina ng asyenda sa San Dionisio. Well, yung commercial lot sa bayan, kanino yun? Iluminada, nagpunta ka ba kay Asturias para alamin ang lahat ng ito? Of course not. Magkasama tayong bumili nun, kaya natatandaan ko. So dapat alam mong conjugal yon at sa'yo mapupunta. Well, okay, yung sakahan sa San Cristobal. Tayo magkasamang bumili nun. Kanino yon? Sa'yo. Ang lahat ng nasa San Dionisio, sa'yo mapupunta. Dapat lang, dahil ako ang taga San Dionisio. Okay, so ito naman. Ibibigay ko kay Alicia at Sharina ang lahat ng prime lots sa Makati at Manila. Pati ng 300 hectares na palayan sa Nueva Ecija. At pati ang Sugar Central ko sa Negros na nasa pangalan ko, ibibigay ko sa kanila. So there. Next time, you better be careful of what you wish for. It might just come true. Hey, care for a nightcap? Bibisitahin ko si Daddy eh. Oh, di mas magaling. Ihatid na kita, tapos punta tayo sa place ko after. Some other time. Lucinda, nagugulan ako sa'yo eh. You're blowing hot and cold to me. What have you got to lose by if you take me as your boyfriend? Well, look at me. Just look at me. I'm wealthy, and we look good together. I'm everything you'll ever need. Tuwing nakikita kita, naaalala ko si Nestor. No. No one compares to me. No one. Kaya nga naaalala kong hindi si Nestor ang kaharap ko eh. I don't know where you stand with this husband of yours. Pero, ikaw na ganun nagsabi na 3 buwan na siyang nawawala. Come on. Get a life. Just get a divorce, why don't you? Hindi ganun kadali yun. Lucinda, darling, I believe in gender equality. But, unfortunately, I'm not the type of guy na pang one-night stand lang. May lead na ako sa may bandang Novaliches. Pinay-stakeout ko na bukas. Pampilo, huwag ka nang sumama sa stakeout. Baka questioning ka ni Governor Sagado ang present mo. Tama si Yabes. Pinagsususpetsahan na nga ang pamilya natin. Sa akin lang po, attorney. Sa mga katulong lang po. Pero, sige po. Eh, bakit kailangan pang ipagpabukas yung stakeout? Bakit hindi na lang ngayon? Mahirap baka makalata. Hindi naman namin nakikita ang subject na lumalabas. At walang kasuspe-suspecha tungkol sa bahay. Alam mo, Rosa Camila, hindi pwedeng padalos-dalos sa ganitong sensitibong operasyon. Baka anong mangyari kay Carlito? Hindi natin alam kung sino tumupot sa kanya. Wala bang lumalapit doon nakakilala ko? Akala ko ba isa sa pamilyang suspect? Isa o malapit sa pamilya? 48 hours. Kapag nakasiguro kami, at saka kami kikilos, at saka kami tatawag. Eh, paano kung ilipat siya ng lugar? Tingin namin hindi. Parang pinapalamig lang siya doon. May alam akong ganyang operation. Kapag nagpapalamig na ganyan,
Hindi kidnap for ransom yan. May ibang motibo yan. Isa pa, Rosa Camila. Hindi kailangang ilipat-lipat ng lugar si Carlito. Kinidnap siya. Hindi nagtanan. Ano itong nabalitaan kung binabastos ni Rosa Camila si Jonathan Quirino? Hindi naman, Leandro. Problemado lang talaga si Rosa Camila. Ano bang pinoproblema mo, Rosa Camila? Hindi ba nang usap na tayo? Kung tutulong ako sa paghahanap kay Carlito Valiente at may liligtas siya, mangangako ka bang hindi mo na siya babalikan? Daddy, Ano gusto mo sa kanya? Patay o buhay? akala ko ho ba wala kang kinalaman sa pagkawala ni Carlito? Pinagdududahan mo ba ako? Nang dahil sa kaletsehan ninyo, nasangkot pati pangalan ko. Mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig pa. Guada, ginawa mo na ang lahat para mapaghiwalay ang dalawa. Dapat labas ka na dun eh. Ang dapat atupagin mo ngayon ay tumulong ka sa paghahanap sa kapatid mo. Kahihiyan ng pamilyang sinasalba ko rito, Tita Doris. Wala ka na pinagkaiba sa lola mo. Hindi nyo na alam ang pagkakaiba ng buhay personal sa buhay politika. Nawalan din naman ako ng kapatid at hipag Pero nung malaman ko na hindi na si Senator Montemayor ang pumatay, kumalma ako at nawala ang galit ko sa kanya. Montemayor pa rin ang nagpapatay kina Mamit Daddy. Pero ibang Montemayor. Kapatid niya sa labas. Bakit ba galit na galit ka kay Rosa Camila? Dahil iisang pamilya lang sila! Ginagamit ninyo ang galit ko sa mga Montemayor para ang pamilya naman natin na magkawatak-watak. Guada, tandaan mo, kapag may nangyari si kay Carlito, wala na sa kamay ng mga Montemayor ang kasalanan kundi sa mga kamay ninyo. Sigurado ba kayong hindi kayo nasundan? Sinigurado ko. I took a different route. Paisa-isa? Pahintay-hintay? Pasasaan ba't lahat yan? Mapupunta kung saan ko gusto. Alam mo, Ernestina, talagang bilib ako sa'yo. That was such a daring plan. Maganda naging switch. Paano mo ginawa yan? Abilidad lang, attorney. At maraming plano. Of course. Sino yan? Si Abesto, Miss Montemayor, Atty. Asturias. Anong ginagawa niyo rito?